Balang araw, tatayo ako sa gitna ng marangyang bulwagan habang pinapanood ang pagguho ng imperyo ng aking matakaw na biyenang lalaki at ang pagluhod ng aking duwag na asawa sa aking harapan. Isang lihim na dokumento ng ari-arian na may pekeng pirma ang magiging kanyon na wawasak sa kanilang kasakiman. Ngunit sa gabing iyon, walang nakakaalam kung paano ko inihanda ang kanilang bitag. Iyon ang magiging huling beses na magiging alipin ako sa sarili kong tahanan. Nabalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon mula sa labas ng pintuan. Siguraduhin mong maiinom niya ang tsaa ngayong gabi, Adrian, kapag nakapirma na siya sa guarantor document. Bago magbukas ang bangko bukas ng umaga, atin na ang buong ari-arian ng pamilya niya. Si Don Ramon iyon, ang aking biyenang lalaki, habang kinakausap ang asawa kong si Adrian sa ikalawang palapag ng aming bahay sa Makati. Narinig ko ang mahinang tugon ng aking asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking kabataan at pinag-alayan ko ng 8 taong sakripisyo. Huwag kang mag-alala, Papa. Pagod lang si Lena sa trabaho. Madali lang siyang mapainom ng gamot mamaya. Hindi niya mamamalayang pumipirma na siya. Mabilis na tumibok ang aking dibdib, ngunit walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang sakit na dati nagpapasikip sa aking dibdib ay biglang naging isang malamig at matalas na talim. 8 taong pag-aalaga sa kanyang ina, pagtatakip sa mga utang ng kanyang pamilya, at paggamit ng sarili kong ipon para isalba ang kumpanya nila. Lahat pala ng iyon ay paghahanda lamang para sa gabing ito. Biglang kumatok sa pintuan ng aking silid si Manang Faye, ang kasambahay. Maam Lena, pinapatawag na po kayo sa ibaba para sa hapunan. Hinihintay na po kayo ng pamilya at nakahanda na rin daw po ang inyong tsaa. Susunod na ako, Manang, tugon ko sa isang kalmadong boses. Sabihin mo sa kanila, bababa ako sa loob ng 5 minuto. Tumingin ako sa orasang nakasabit sa dingding. 8:00 na ng gabi. May natitira na lamang akong 12 oras bago tuluyang maaprubahan ng bangko ang 20 milyong pisong loan ng Villanueva Group. Isang utang na gagamitin ang lahat ng natitirang lupain ng aking yumao na ama bilang kolateral. Bawat segundo ay patakbo. Humarap ako sa salamin. Inayos ko ang aking buhok at dahan-dahang tinanggal ang aking wedding ring. Marahan ko itong inilapag sa ibabaw ng dressing table. Ang singsing na dating simbolo ng aking pananampalataya sa aming rehiyon ay isa na lamang ngayong piraso ng murang bakal. Kinuha ko ang aking lihim na pangalawang telepono sa ilalim ng lining ng aking bag. Nilapitan ko ang portfolio ni Adrian na naiwan sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper nito nang walang anumang ingay. Doon nakatago ang 2 pahina ng bangko. Isang loan guarantee form na may nakaimprenta na ng aking buong pangalan. At sa ibaba nito ay ang isang eksaktong kopyang pekeng pirma ko na ginawa gamit ang carbon paper. Kinuha ko ang malinaw na larawan ng bawat pahina. Mabilis at walang pasma ang aking mga daliri. Ipinadala ko agad ang mga larawan sa naka-encrypt na numero ni Ati Rafael Cruz. Nag-iwan ako ng maikling mensahe. Attorney Cruz, pino-forge nila ang pirma ko para sa bid o loan ng Villanueva Group. I-hold mo ang approval mula sa kabilang linya. Huwag ka munang maghahabla hanggat hindi ko ibinibigay ang signal bukas ng umaga. Bago ko itago ang telepono, naramdaman ko ang pag-vibrate nito sa aking palad. Isang pumasok na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Huwag kang iinom ng tsa ngayong gabi kung gusto mo pang mabuhay. Tinitigan ko ang mensahe habang nanlamig ang aking mga daliri. May ibang nakakaalam sa ginagawa ng pamilya Villanueva. Narinig ko ang mahinang tugon ng aking asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking kabataan at pinag-alayan ko ng 8 taong sakripisyo. Huwag kang mag-alala, Papa. Pagod lang si Lena sa trabaho. Madali lang siyang mapapayag mamaya na pumirma sa mga dokumento. Hindi niya mamamalayan kung ano ang kanyang pinipirmahan. Mabilis na tumibok ang aking dibdib, ngunit walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang sakit na dati nagpapasikip sa aking dibdib ay biglang naging isang malamig at matalas na pakiramdam. Nakatingin silang lahat sa akin,
naghihintay na inumin ko ang lason ng kanilang kasakiman. Ang kanilang mga mukha ay parang mga buwitri na nag-aabang sa pagbagsak ng kanilang biktima. Inangat ko ang tasa. Dinala ko ito ng marahan sa aking mga labi. Nakita ko ang bahagyang paghinga ng maluwag sa dibdib ni Don Ramon at ang patagong pagngiti ni Marco. Ngunit bago pa man madikit ang likido sa aking labi, mabilis kong itinabig ang aking siko sa gilid ng mesa. Nabasag ang tasang porselana sa sahig. Kumalat ang mainit na tsa sa malamig na semento, kasabay ng mabilis na pagkaubos ng kulay sa mukha ni Adrian. Naku, pasensya na. Marahan kong wika habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Don Ramon. Ang aking boses ay walang anumang takot o pagkagulat. Nangangatog kasi ang kamay ko kapag nakakaramdam ako ng pagnanakaw sa paligid. Tumahimik ang buong silid kainan. Nanigas si Don Ramon sa kanyang upuan. Ano ang pinagsasabi mo, Lena? Galit na tanong ni Marco habang tumatayo. Aksidente lang iyon? Bakit ka nagbibintang? Wala akong pinangangalanan, Marco. Malamig kong sagot habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking upuan. Bakit ka nasasaktan? Bumaling ako kay Ian na ngayon ay tuluyan ng namumutla. Adrian, bukas ng umaga, magkakaroon ng emergency meeting ang mga auditor ng kumpanya. May nadiskubre kasi akong 20 milyong pisong pekeng kumuha ng loan gamit ang pangalan ng tatay ko. Lelena, anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Adrian habang nagmamadaling humawak sa aking braso. Inalis ko ang kanyang kamay nang may matinding pag-ayaw. Ibig sabihin, Adrian, hindi ako matutulog ngayong gabi. Pabulong kong sinabi sa kanyang tainga, sapat lang upang marinig ng buong pamilya. At sisiguraduhin kong bago magbukas ang bangko bukas, ang mga pangalan ninyo ang nakatala sa pulisya. Bago pa man makapagsalita si Don Ramon upang magalit, biglang tumunog ng malakas ang telepono nito sa ibabaw ng mesa. Kinuha ni Don Ramon ang telepono. Nang basahin niya ang mensahe mula sa SEC at sa bangko, tuluyang nawala ang kanyang matigas na tindig. Napatayo siya ng hindi oras habang nakatitig sa akin nang may matinding sindak. Na-freeze na ang pangunahing corporate account ng Villanueva Group dahil sa isang kahina-hinalang pahiwatig ng fraud mula sa aking forensic audit report. Ngumiti ako nang napakalamig sa kanila bago ako dahan-dahang tumalikod at umakyat patungo sa aking silid. Ang bomba ay nagsimula ng pumutok at wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Kinabukasan ng umaga, bumaba ako sa kusina na parang walang anumang bagyong nangyari kagabi. Ang aking mukha ay malinis, walang bakas ng puyat at nakasuot ako ng aking formal na corporate suit para sa opisina. Nadatnan ko si Adrian sa kilid ng counter habang hawak ang isang tasa ng kape. Nang inginig ang kanyang kamay at halatang hindi siya nakatulog buong gabi dahil sa pagka-freeze ng kanilang corporate bank account. Bumuhos ang katahimikan sa kusina nang magkatama ang aming mga mata. Good morning, love. Marahan kong wika. Sa isang napakalambing, ngunit malamig na boses. Kinuha ko ang teapot at ipinagtimpla siya ng panibagong kape. Naibaba ni Adrian ang kanyang tasa. Lilena, tungkol sa nangyari kagabi, galit ka ba? Yung sa bangko? Bakit naman ako magagalit, Adrian? Itinapat ko ang tasa ng kape sa kanyang harapan habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Gusto ko lang namang masiguradong ligtas ang pera ng pamilya. Hindi ba't sabi ng papa mo, ang pamilya ay dapat nagtutulungan? Nalito si Adrian sa aking reaksyon. Ang inaasahan niyang sigaw at pakikipag-away ay pinalitan ko ng isang nakakatakot na kalma. Ininom niya ang kape habang umiwas ng tingin sa akin. Sa salamat, Lena. Pabulong niyang sagot, iniisip lang ni Papa ang kapakanan ng kumpanya. Alam ko, sagot ko habang inayos ang kwelyo ng kanyang suit at iniisip ko rin ang kapakanan ninyo. Pagdating ko sa opisina sa Makati, hindi ako agad nagsimula sa aking mga audit file. Nakipagkita ako sa isang lihim na supplier ng security surveillance equipment. Bumili ako ng isang mamahaling desk clock na may nakatagong microcamera at audio transmitter.
Isang teknolohiya na hindi kayang madetect ng mga ordinaryong Wi-Fi scanner. Pagkatapos ng trabaho sa hapon, pumasok ako sa tanggapan ni Atay Rafael Cruz. Naipasa ko na sa Bangko Sentral at sa SEC ang iyong preliminary forensic audit, Lena. Pahayag ni Ating Cruz habang inilalapag ang mga dokumento sa kanyang malawak na mesa. Nakaharang na ang 20 milyong pisong loan. Hindi ito magagalaw ni Don Ramon. Ngunit kailangan natin ng direktang ebidensya ng malisyosong intensyon para sa kasong kriminal. Makuha mo ang ebidensya ngayong gabi, Atay Cruz, tugon ko ng walang alinlangan. Mag-oorganisa si Don Ramon ng panibagong hapunan upang makipag-ayos sa akin. Doon natin ilalagay ang bitag. Pag-uwi ko sa bahay ng mga Villanueva sa gabi, pumasok ako sa silid kainan. Nakahanda na ang hapunan. Si Don Ramon ay nakaupo sa gitna, nakasuot ng kanyang mamahaling barong Tagalog, ngunit halata ang matinding galit at pag-aalala sa kanyang mga mata. Bago umupo ang lahat, lumapit ako sa cabinet display sa tabi ng hapagkainan kung saan nakalagay ang mga antik na palamuti. Marahan kong inilagay ang bagong desk clock sa gitna ng mga kristal na baso, kung saan nakatutok ang lens nito sa buong mesa. Lena, maupo ka, wika ni Don Ramon sa isang formal ngunit kontroladong boses. Lumapit ako sa matanda. Sa halip na maupo agad, yumuko ako ng kaunti at inayos ang lukot sa kwelyo ng kanyang barong Tagalog. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang leeg sa ilalim ng aking mga daliri. Ang panginginig ng isang taong natatakot na mabunyag ang kanyang mga kasalanan. Masyadong masikip ang kwelyo mo ngayong gabi, Papa. Pabulong kong sinabi sa kanyang tabi. Baka mahirapan kang huminga kapag dumating na ang mga papeles. Nanigas ang katawan ni Don Ramon, ngunit pinilit niyang ngumiti sa harap ng pamilya. Matalas ka talaga, Lena. Kaya nga gusto kong magkaayos tayo. Ang nangyari kagabi ay isang malaking pagkakaintindihan lamang. Inihain ni Teresa ang isang baso ng sariwang mango juice sa aking harapan. Inumin mo ito, Lena. Pinalagyan ko ito ng honey para pampalakas ng katawan. Tinitigan ko ang dilaw na likido. Alam kong may nakahalo na namang pampatulog doon. Ngunit sa halip na tumanggi ng terang-terang, kinuha ko ang baso. Salamat, Mama. Wika ko. Dinampot ko rin ang aking malaking cloth napkin. Habang nagkukunwari akong umiinom at itinatakpan ng napkin ang aking mukha, patago kong ibinuhos ang likido sa loob ng natatagong zipper ng aking insulated flask na nakalapag sa aking kandungan. Tumingin si Marco kay Don Ramon at nagbigay ng isang mabilis na pagtango. Akalang naisakatuparan na naman nila ang kanilang plano. Papa, biglang pabulong na wika ni Marco habang nakatingin sa kanyang telepono. Kailangan ko ng 5 milyong piso bago mag-Biyernes. Tumawag na naman ang mga tao mula sa kasino. Kapag hindi ko na isara ang account na iyon, ilalabas nila ang mga tseke mo. Nanlaki ang mga mata ni Don Ramon sa matinding gulat, ngunit mabilis niyang sinaway ang anak. Manahimik ka, Marco. Hindi natin pag-uusapan iyan sa harap ng kainan. Narinig ng microcamera ang bawat salitang iyon. Isang panibagong piraso ng puzzle ang nahulog sa aking mga kamay. Hindi lang kasakiman ang nagtutulak sa pamilyang ito, kundi matinding pagkakautang dahil sa bisyo ni Marco. Pagkatapos ng hapunan, nagkunwari akong inaantok at mabilis na umakyat sa aming silid. Humiga ako sa kama at ipinikit ang aking mga mata, habang ang aking diwa ay nananatiling gising na gising. Pagkalipas ng 2 oras, naramdaman ko ang marahang pagbukas ng pintuan ng aming silid. Pumasok si Adrian nang napakatahimik. Lumapit siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ako kung talagang tulog na ako. Nang makitang hindi ako gumagalaw, mabilis niyang kinuha ang aking handbag mula sa ibabaw ng mesa. Binuksan ko ang aking lihim na telepono sa ilalim ng blanket at tiningnan ang live footage ng microcamera mula sa aking handbag recorder. Nakita ko sa screen si Adrian habang itinataas ang aking pasaporte, ang aking personal bank certificates, at ang mga katibayan ng aking mga ari-arian sa probinsya, habang isa-isa itong pinapikturan gamit ang kanyang telepono. Sa gitna ng dilim,
Habang nakatitig sa screen ng aking telepono, naramdaman ko ang pagkurap ng maliit na pulang ilaw ng microcamera. Isang tahimik na saksi sa huling pagtataksil ng aking asawa. 7:00 ng umaga, nakatigil ang aking kotse sa parking lot sa ibaba ng aming gusali sa Makati. Sa halip na lumabas agad, isinarado ko ang mga bintana, kinuha ang aking lihim na telepono, at isinaksak ang earphone sa aking tainga. Pinanood ko ang buong recording na nakuha ng nakatagong kamera mula sa hapagkainan kagabi. Sa malinaw na screen ng telepono, nakita ko ang sandali habang inilalagay ni Marco ang kulay gatas na pulbos sa aking baso ng juice. Ngunit hindi iyon ang nagpadugo sa aking puso. Ang tunay na lason ay ang lalaking nakatayo sa kanyang tabi, si Adrian, ang aking asawa. Nakatayo siya sa gilid, nakatingin ng diretsyo habang inihahalo ni Marco ang gamot sa aking inumin. Wala man lang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, wala man lang pagtatangka na pigilan ang kanyang kapatid. Sa halip, marahan pa niyang tinapik ang balikat ni Marco nang matapos ito. Pagkatapos noon, pumasok ang boses ni Don Ramon habang umiinom ng kape. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa lupa ng tatay niya sa Biyernes, pwede niyo na siyang hiwalayan. Hindi natin kailangan ng isang merkado sa pamilyang ito kapag wala na silang natitirang pera. At bago matapos ang video, narinig ko ang pagtawag ni Don Ramon sa kanyang telepono habang pumupunta sa balkonahe. Huwag kang mag-alala, partner. Wika ng matanda sa isang mahiwagang boses. Hawak ko ang anak ng matandang merkado. Matatapos na rin ang natitirang ari-arian nila. Sino ang taong iyon? Sino ang tinatawag niyang partner na tila mas malaki pa ang interes sa ari-arian ng aking yumao na ama kaysa sa mismong pamilya Villanueva? Napatitig ako sa madilim na salamin ng aking kotse. Naramdaman ko ang isang malamig na luhang gumapang sa aking pisngi. Ang huling luhang iuukol ko para sa 8 taon ng kasinungalingang tinawag kong kasal. Kinuha ko ang isang wet tissue mula sa aking bag. Dahan-dahan kong pinunasan ang aking pisngi hanggang sa matuyo ang bawat bakas ng patak ng tubig. Pagkatapos, kinuha ko ang aking paboritong pulang lipstick. Sa tapat ng salamin, pinalitan ko ang pait sa aking mukha ng isang matalas at matingkad na kulay ng dugo sa aking mga labi. Ang pulang bakas sa puting panyo ay naging simbolo ng huling kasunduan ko sa aking sarili. Walang awang pagtutuos. Dinala ko ang lahat ng ebidensya sa tanggapan ni Atayan Rafael Cruz sa Ortigas. Nang ipatugtog ko ang video sa malaking monitor sa loob ng kanyang opisina, naging seryoso ang hitsura ng abogado. Naupo si Ating Cruz sa aking harapan at humawak sa kanyang baba. Ito ay malinaw na kaso ng conspiracy to commit fraud, forgery, at poisoning o physical injuries. Wika ni Ating Cruz sa isang mababang boses. Sapat na ito upang maipakulong si Don Ramon, si Marco, at ang asawa mo, Lena. Hindi sapat ang makulong lang sila, Atay Cruz. Sagot ko habang nakasandal sa aking upuan. Gusto kong mawala sa kanila ang bawat sentimong inagaw nila sa pamilya ko. Gusto kong makita ng buong lipunan kung paano sila magmamakaawa sa taong itinuring nilang alipin. Ngumiti ng bahagya si Ate Cruz. Kung gayon, gagamitin natin ang kanilang sariling kasakiman. Magsisimula tayo sa forensic audit ng kanilang shell companies. Inilabas ni Ataypon Cruz ang mga pampublikong dokumento ng Securities and Exchange Commission patungong desk. Nagsimula kaming mag-imbestiga sa mga kumpanyang ginagamit ni Don Ramon upang mag-laundering ng pera mula sa mga bangko. Habang binabasa ko ang mga balance sheet at listahan ng mga incorporator, biglang huminto ang daliri ni Ataling Cruz sa isang partikular na dokumento ng kumpanyang tinawag na V-Merc Real Estate Holding. Teka lang, Lena. Kunot noong wika ni Ate Cruz habang inilalapit ang dokumento sa ilaw. Tingnan mo ito. Tumingin ako sa papel. Ang kumpanyang ito ang ginamit ni Don Ramon upang maglipat ng mga asset 5 taon na ang nakakalipas. Ngunit ang pangalang nakatala bilang pangunahing gwarantor at co-owner ng kumpanya ay hindi lamang ang pangalan ko. Nakatala doon ang pangalan ng aking yumao na ama, Don Fernando Mercado. Paano nangyari ito? Tanong ko habang nanlalamig ang aking buong katawan. 10 taon nang patay ang papa ko nang itatag ang kumpanyang ito. Ibig sabihin nito,
Sagot ni Atay Cruz sa isang seryosong boses, hindi lang ang pirma mo ang ginawa nilang peke. Matagal na nilang ginagamit ang pangalan ng tatay mo upang magtayo ng mga pekeng utang bago pa man kayo ikasal ni Adrian. Ang buong kasal ninyo ay isang malaking legal na kasunduan upang takpan ang krimen ng pamilya Villanueva laban sa tatay mo. Napatayo ako mula sa aking upuan habang nakatitig sa pangalan ng aking ama sa pekeng dokumento. Ang bitag ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inakala ko. Kinabukasan ng hapon, nakipagkita ako sa aking matalik na kaibigang si Carla sa isang tahimik na coffee shop sa Bonifacio Global City. Si Carla ang itinuring kong kapatid mula pa noong kolehiyo. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ko ng aking mga lihim. Pag-upo ko sa tapat ng kanyang mesa, agad na humawak si Carla sa aking kamay. Ang mukha niya ay puno ng labis na pag-aalala. Lena, kamusta ka na? Tanong ni Carla sa isang malambing na boses. Tumawag si Marco kay Papa kahapon. Sinabing medyo napapadalas daw ang pagiging mairita mo sa bahay. Nag-aalala ako sa iyo, Mare. Tinitigan ko ang mukha ni Carla. Ang pag-aalalang iyon ay napakahusay ng pagkakaganap, ngunit may isang bagay na hindi niya maitatago sa akin. Ang panginginig ng kanyang mga pilik mata kapag nagsisinungaling siya. Medyo magulo lang ang isip ko, Carla. Marahan kong wika habang inilalapag sa mesa ang isang Manila folder na naglalaman ng ilang pekeng dokumento ng pamilya Mercado. May natuklasan kasi akong mga pautang ng Villanueva Group na hindi ko maintindihan. Ano ng mga pautang? Mabilis na tanong ni Carla at naramdaman ko ang paghigpit ng kanyang hawak sa telepono sa ilalim ng mesa. Pumunta muna ako sa banyo, Mare. Pakiingatan muna ang mga papel na ito. Wika ko habang tumatayo. Lumakad ako patungo sa banyo, ngunit huminto ako sa gilid ng malaking salamin ng coffee shop, kung saan malinaw kong nakikita ang pwesto ni Carla. Sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, nakita ko kung paano mabilis na kinuha ni Carla ang kanyang telepono. Binuksan niya ang Manila folder at isa-isang pinikturan ang bawat pahina ng aking mga dokumento sa ilalim ng mesa. Nanlamig ang aking puso. Ang taong itinuring kong pamilya ay isa rin palang bayarang taga-sumbong. Bumalik ako sa mesa nang may malamig na ngiti. Nagpaalam ako kay Carla na may pupuntahang meeting sa kabilang gusali. Ngunit paglabas ko ng coffee shop, hindi ako umalis. Sinundan ko ang kanyang paglalakad patungo sa isang tahimik na eskinita sa likod ng mall. Doon nakaparada ang itim na SUV ni Marco Villanueva. Nakita kong inabot ni Carla ang kanyang telepono kay Marco sa bintana ng kotse. Pagkatapos nitong tignan ang mga larawan, inabutan ni Marco si Carla ng isang makinang na tsekeng nakasilid sa puting sobre. Nauhaw ang aking lalamunan sa matinding galit, ngunit napanatili ko ang aking kontrol. Sinundan ko si Carla hanggang sa makarating siya sa kanyang apartment sa Taguig. Nang makapasok siya sa kanyang pintuan, kumatok ako ng marahan, ngunit dinala ko ang buong bigat ng aking authority. Nang buksan ni Carla ang pinto, nagulat siya nang makita ako sa kanyang harapan. Pumasok ako nang walang pahintulot at inilagay sa ibabaw ng kanyang glass coffee table ang isang pulang folder. Ano to, Lina? Nauutal na tanong ni Carla habang umiatras. Iyan ang record ng 5 milyong pisong utang ng pamilya mo kay Don Ramon Villanueva. Malamig kong wika. Iyan din ang dahilan kung bakit mo ibinebenta ang bawat kilos ko kay Marco sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Nawalan ng kulay ang mukha ni Carla. Napaupo siya sa kanyang sofa habang nagsisimulang lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Lena, paitindihan mo naman ako. Pagmamakaawa ni Carla habang umiiyak. Kukunin ni Don Ramon ang bahay ng mga magulang ko sa Bulacan. Bababoy-baboy niya ang pamilya ko kung hindi ko gagawin ang sinasabi niya. Wala akong ibang mapagpipilian. Tinitigan ko siya nang walang anumang awa sa aking mga mata. Walang luhang pumatak mula sa akin. May mapagpipilian ka, Carla. Marahan kong sinabi sa isang napakadiin na boses. Hindi ang utang mo kay Don Ramon ang nagbenta sa akin, kundi ang sarili mong kahinaan. Pinili mong maging traidor sa halip na maging tapat. Gumatol ang labi ni Carla. Lena, hindi mo kilala si Don Ramon.
Napakasama ng matandang iyon. May ginawa rin siyang masama sa tatay mo noong araw. Anong ibig mong sabihin? Mabilis kong tanong habang lumalapit sa kanya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Carla, tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Marco ang lumabas sa screen. Tinitigan ko si Carla. Huwag mong sasabihing narito ako. Kinuha ko ang aking bag at pinalabas ang sarili sa kanyang apartment. Alam kong wala na akong makukuhang katapatan sa isang taong duwag, ngunit nag-iwan ako ng sapat na takot sa kanyang puso. Gabi na nang makabalik ako sa aking lihim na silid. Habang tinitingnan ko ang mga papeles para sa darating na Grand Gala ng Villanueva Group sa Biyernes, biglang tumunog ang aking lihim na telepono. Si Carla ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, narinig ko ang kanyang hysterical na pag-iyak sa kabilang linya. Lena, nakinig ako sa pag-uusap ni na Don Ramon at Marco kanina. Sigaw ni Carla habang humahagulgol sa takot. Huwag kang pupunta sa gala sa Biyernes. Huwag na huwag. Nagsampa sila ng pikeng kaso ng embezzlement laban sa iyo sa pulisya. Ipapahihiya ka nila at aarestuhin sa harap ng lahat ng bisita at media. Nakahawak ako ng mahigpit sa telepono habang tumitingin sa pulang gown na nakasabit sa aking aparador. Salamat sa babala, Carla. Pabulong kong sagot habang ngumiti ng napakalamig sa dilim. Ngunit lalo akong pupunta. Dahil sa gabing iyon, hindi ako ang aarestuhin, kundi silang lahat. Lumang papel at alikabok. Iyon ang unang humalik sa aking pangamoy nang buksan ni Atay Rafael Cruz ang pintuan ng isang lihim na bodega sa Binondo, Maynila. Dito nakatago ang mga lumang dokumento at ledger ng kumpanya ng aking yumao na amang si Don Fernando Mercado. Inilawan ng kulay dilaw na ilaw ng bombilya ang mga kahon ng papeles na higit 15 taon nang hindi nabubuksan. Nahanap ko na ang mga talaan ng Mercado Logistics mula 15 taon na ang nakakalipas. Lena, wika ni Atay Cruz habang inilalapag ang isang mabigat na black binder sa ibabaw ng wooden table. Lumapit ako at marahang hinawakan ang mga pahina. Sa bawat pagbaligtad ko ng papel, naramdaman ko ang malamig na katotohanang dahan-dahang umaangat mula sa kadiliman. Ayon sa mga record, hindi naghirap ang aking ama dahil sa maling pamamahala sa negosyo. 15 taon na ang nakakalipas. Ginalaw ni Don Ramon Villanueva ang mga stock ng kumpanya ng aking ama sa pamamagitan ng parehong taktika. Pekeng utang, palsipikadong pirma sa board resolution, at paggamit ng mga shell companies. Napahawak ako sa edge ng mesa habang nanlamig ang aking buong katawan. Ang kasal namin ni Adrian, ang 8 taon ng aking pagsisilbi sa pamilya Villanueva, ay hindi kailanman naging isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang planadong pagkuha sa natitirang mga lupain ng aking pamilya na hindi nagawang maagaw ni Don Ramon noong buhay pa ang aking ama. Ginamit nila ang aking pagmamahal kay Adrian upang ipasok ako sa mismong bahay ng mga nagnakaw sa aking buhay. Kinuha ko mula sa kahon ang isang maliit na larawan ng aking ama. Nakatayo siya sa harap ng aming lumang tahanan, nakangiti at puno ng dignidad. Marahan kong hinimas ang kanyang mukha sa larawan gamit ang aking hintuturo. Umihip ang malamig na hangin mula sa lumang bintana ng bodega. Kukunin ko ang lahat ng inagaw nila sa iyo, Papa. Pabulong kong sinabi habang nakatitig sa larawan. Lahat ng ari-arian, lahat ng pera, kukunin ko ng may kasamang interes. Ngunit habang sinusuri ni Ate Cruz ang huling pahina ng pahayag ng bangkarota ng aking ama, napahinto siya at itinuro ang isang pirma sa ibaba. Lena, tingnan mo ang auditor na pumirma sa pagbangkarota ng tatay mo noong taong iyon, wika ng abogado. Hindi ito mula sa pamilya Villanueva. Ang pirma ay nakainisyal bilang VC. VC? Kunot noong tanong ko. Sino si VC? Iyan ang kailangan nating alamin, sagot ni Atay Cruz sa isang seryosong boses. Dahil ang taong pumirma rito ang nagbigay ng legal na basbas upang maagaw ni Don Ramon ang kumpanya ng tatay mo. Pag-uwi ko sa mansyon ng mga Villanueva sa hapon, tahimik ang buong bahay. Habang naglalakad ako sa ikalawang palapag patungo sa aking silid, narinig ko ang matinding sigawan mula sa opisina ni Don Ramon.
Tumigil ako sa gilid ng pinto at nakinig. Papa, naghihinala na si Lena. Sigaw ng boses ni Adrian na puno ng matinding takot at panginginig. Na-freeze na ang mga account natin at hindi na siya umiinom ng tsaa. Kapag nalaman niya ang totoong nangyari sa tatay niya noong araw, katapusan na natin. Makukulong tayong lahat. Narinig ko ang malakas na paghampas ng kamay ni Don Ramon sa kanyang desk. Duwag ka, Adrian. Galit na sigaw ng matanda. Huwag mong kakalimutang ang pera ng mga merkado ang nagpakain sa iyo at nagbayad sa mga bisyo ng kapatid mo. Gagawin mo kung ano ang sinabi ko. Sa gala sa Biyernes, pirmahan man niya o hindi ang mga papel, pinalabas ko ng pumatak ang embezzlement charges sa kanya. Siya ang makukulong, hindi tayo. Walang luha sa aking mga mata. Ang nararamdaman ko lamang ay ang malamig at malinis na galit ng isang taong handa ng maningil. Dahan-dahan akong lumayo sa pinto at pumasok sa aking silid. Gabi na nang makaupo ako sa tapat ng aking laptop. Biglang tumunog ang pahiwatig ng isang bagong email sa aking lihim na account mula sa isang hindi kilalang sender. Binuksan ko ang email. Walang nakasulat na teksto, ngunit may nakakabit na isang audio attachment. Pinindot ko ang play. Ang boses ng aking yumao na ama at ang boses ni Don Ramon noong nakaraang 15 taon ang bumalot sa aking silid. Isang huling pag-aaway at pagtatalo ilang araw bago ang misteryosong pagkamatay ng aking ama sa sinasabing pag-atake sa puso. Kinaagahan, bago lumubog ang araw, dinala ako ng aking mga hakbang patungo sa maliit na altaran sa ikalawang palapag ng mansyon. Doon, nakaluhod ang aking biyenang si Teresa sa harap ng imahe ng Santo Niño. Hawak ng kanyang nanginginig na mga daliri ang isang mamahaling kristal na rosaryo habang patuloy na bumubulong ng mga panalangin. Napatigil ako sa may pintuan. Tinitigan ko ang babaeng 8 taon kong inalagaan nang magkasakit siya sa stroke. Ang babaeng inihain ko ng pagkain, binuhat sa kanyang upuan at itinuring na sarili kong ina. Dahan-dahan akong lumapit at tumayo sa kanyang tabi. Naipatigil si Teresa sa pagdarasal. Nang magangat siya ng tingin at magkatama ang aming mga mata, mabilis niyang itinago ang kanyang rosaryo sa kanyang dibdib, tila natatakot na makita ko ang kanyang mga kamay. Lena? Marahan niyang wika. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkakasala. Bakit ka narito? Nagdarasal ako para sa pamilya natin. Para sa negosyo ng tatay mo at ni Adrian. Ngumiti ako ng napakalamig. Isang ngiting walang anumang init ng pagmamahal. Mama? Marahan kong tanong sa isang napakatahimik, ngunit matalas na boses. Ilang beses mo bang ipinagdasal sa harap ng altaran na ito ang lason na ipinapainom ninyo sa akin tuwing hapunan? Nawalan ng kulay ang mukha ni Teresa. Naibagsak niya ang kanyang rosaryo sa sahig. Ang mga kristal na kuwintas ay kumalat at tumama sa malamig na semento. Lilena, ano ang pinagsasabi mo? Nanginginig niyang tanong habang sinusubukang hawakan ang aking kamay. Mabilis kong inilayo ang aking kamay mula sa kanya. Alam ko na ang lahat, Mama. Wika ko habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng sindak. Alam ko ang pampatulog. Alam ko ang peking pirma sa mga dokumento ng tatay ko. Alam ko kung paano niyo ako ginawang alipin at gatasang baka ng pamilyang ito. Pumatak ang mga luha sa mukha ni Teresa. Napaluhod siya ng lalong mababa at humawak sa gilid ng aking saya, umiiyak at nagmamakaawa. Lena, patawarin mo kami, pagmamakaawa ni Teresa habang humahagulgol. Para sa pamilya ito, wala akong magawa kay Ramon. Manahimik ka na lang, pakiusap. Para kay Adrian, huwag mong sirain ang buhay ng asawa mo, isang mabuting anak si Adrian. Tinitigan ko ang babaeng nakaluhod sa aking harapan. Wala akong naramdamang kahit anong awa. Ang nakikita ko lamang ay isang taong nagtatago sa likod ng pananampalataya upang takpan ang kanyang sariling kaduwagan. Kinuha ko mula sa sahig ang kumalat na kristal na rosaryo. Marahan ko itong itiniklop at ipinilit na inilagay sa nanginginig na palad ni Teresa. Ang katahimikan mo sa loob ng 8 taon ang nagpayaman sa lason ng pamilyang ito, Mama. Malamig kong sinabi sa kanyang mukha. Huwag mo nang ipagdasal ang negosyo ninyo.
Ipagdasal mo na lang ang kaluluwa ng pamilyang ito. Dahil bukas, batas na ang maniningil. Nang yumuko ako upang kuhanin ang aking bag sa tabi ng altaran, napansin ko ang isang bukas na drawer sa ilalim ng mesa kung saan nakatago ang mga langis at dasalan ni Teresa. May isang lumang reseta ng gamot na nakalitaw mula sa ilalim ng mga prayer card. Kinuha ko ito ng mabilis. Ang reseta ay mula sa isang psychiatrist, 10 taon na ang nakakalipas, at ang pangalang nakasulat bilang pasyente ay Isabel Gomez, ang dating matagumpay na babaeng partner ni Don Ramon na misteryosong nawala at nabangkarota bago pa man ako makilala ni Adrian. Nanlamig ang aking dugo. Hindi ako ang unang biktima ng pamilyang ito. Sino si Isabel Gomez, Mama? Mabilis kong tanong kay Teresa. Ngunit bago pa man makasagot si Teresa, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid-dasalan. Pumasok si Adrian na pawisan, gulo-gulo ang buhok, at hawak ang isang puting sobre mula sa bangko. Narinig niya ang aking huling sinabi at nakita ang kanyang inang humahagulgol sa sahig. Lena, anong ginagawa mo kay Mama? Sigaw ni Adrian habang nanginginig ang buong katawan sa galit at takot. Nababaliw ka na ba? Dumating na ang huling demand letter ng bangko. Ipo-foreclose na nila ang bahay na ito sa loob ng 24 na oras dahil sa pag-freeze mo sa accounts. Lumingon ako kay Adrian. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo na walang anumang lamak. Hindi ako ang nagpabagsak sa bahay na ito, Adrian. Marahan kong wika habang lumalakad ako palabas ng pinto. Kayo ang nagtayo ng bahay ninyo sa ibabaw ng mga pagnanakaw at lason. Ako lang ang nagsindi ng posporo. Huwebes ng umaga, isang araw bago ang itinuturing na pinakamalaking kaganapan ng pamilya Villanueva. Ang ika-30 taong anibersaryo ng Villanueva Group sa Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel. Dahil sa huling demand letter mula sa bangko at sa pagka-freeze ng kanilang corporate accounts, napilitan si Don Ramon na ipatawag ako sa isang nakatagong pagpupulong sa kanyang pribadong opisina sa mansyon. Nakatayo sa gilid si Adrian na namumutla at balisa, habang si Marco naman ay patuloy na naglalakad ng pabalik-balik sa silid. Inilagay ni Don Ramon ang isang makapal na kontrata sa aking harapan. Lena, wika ng matanda sa isang malambing ngunit pilit na boses. Magsabi tayo ng tapatan. Kailangan natin ang pirma mo sa emergency refinancing agreement na ito upang ma-unfreeze ng bangko ang ating mga account bago ang gala bukas. Kapag napirmahan mo ito, ibabalik natin ang lahat sa dating ayos. Pamilya pa rin tayo. Tinitigan ko ang kontrata. Iyon ang parehong dokumento na gagamitin sana nila upang ilipat ang lahat ng utang sa aking pangalan. Pumapayag akong pirmahan ito, Papa. Marahan kong tugon habang inilalabas ang sarili kong kopya ng kontrata mula sa aking bag. Ngunit gagamitin natin ang bersyong inihanda ng aking independent financial advisor. Nakasaad dito na maglalabas ng panibagong liquidity ang bangko sa loob ng 2 oras pagkapirma mo. Nanlaki ang mga mata ni Don Ramon sa matinding katuwaan. Talaga, Lena? Pumapayag ka na? Oo, Papa. Ngumiti ako ng napakatamis sa kanya. Basta't siguraduhin ninyong pirmahan ito ng buo ngayong umaga. Dahil sa matinding pagmamadali at kasakiman na makuha ang pera bago ang malaking kaganapan bukas, mabilis na binuksan ni Don Ramon at Marco ang mga huling pahina ng dokumento. Binasa nila ang mga numero, ngunit hindi nila napansin ang isang maliit na pagbabago sa mga legal na terminolohiya na inilagay ko bilang isang forensic accountant. Pinalitan ko ang pamantayang corporate guarantor clause patungo sa isang personal joint and several liability indemnity clause with immediate asset confiscation. Ibig sabihin nito, kapag pumirma si Don Ramon at Marco, hindi na ang kumpanya o ako ang mananagot sa 20 milyong pisong utang. Ang kanilang mga personal na ari-arian, ang kanilang mga pribadong mansyon, at ang kanilang mga personal na bank account ang automatikong magiging happy at isusuko sa bangko kapag nagkaroon ng default. Dinampot ni Don Ramon ang kanyang gintong fountain pen at pumirma ng walang alinlangan sa bawat pahina. Sumunod din si Marco bilang witness. Salamat, Lena.
Natutuwang wika ni Don Ramon habang ibinabalik sa akin ang pirmadong dokumento. Alam kong hindi mo kayang tiisin ang pamilyang ito. Sa matinding katuwaan, binuksan ni Don Ramon ang isang bote ng mamahaling vintage champagne mula sa kanyang kabinet. Marahang tumalsik ang takip ng bote sa hangin habang umagos ang bula ng inumin sa mga basong kristal. Inabot ni Don Ramon ang isang baso sa akin para sa tagumpay ng Villanueva Group bukas ng gabi. Kinuha ko ang baso ngunit hindi ko ito ininom. Marahan lang akong ngumiti habang pinapanood si Don Ramon at Marco na nagtataas ng kanilang mga baso at masayang umiinom. Ang aking ngiti ay ang ngiti ng isang master strategist na pinapanood ang kanyang kalaban habang masayang pumapasok sa sarili nilang bitag. Nagdiriwang sila para sa kanila palagay ay tagumpay. Nang hindi nalalamang kani-kanina lamang ay pinirmahan na nila ang hatol ng kanilang sariling paghihirap. Lumabas ako ng opisina at agad na pumasok sa aking kotse. Ginamit ko ang aking mobile scanner upang kunan ng malinaw na larawan ang pirmadong kontrata at ipinadala ito sa email ni Attorney Rafael Cruz para sa mabilis na filing sa Securities and Exchange Commission at sa Bangko Sentral. Pagdating ko sa aking sariling opisina sa hapon, natagpuan ko ang isang malaking pumpon ng mga puting orchid sa ibabaw ng aking mesa. May nakakabit na maliit na card mula kay Ati Rafael. Ang mga ebidensya mula sa Switzerland patungong offshore accounts ay dumating na. Handa na ang lahat para sa Biyernes. Napatitig ako sa card. May mga lihim na dokumentong nakuha si Ati Rafael mula sa ibang bansa na magiging huling pako sa kabaong ng pamilya Villanueva. Ngunit bago matapos ang hapon, tumunog ang aking linya mula sa opisina ng Villanueva Group. Narinig ko ang hysterical na sigaw ni Marco mula sa kabilang linya, habang nagkakagulo ang mga tao sa background. Papa, tumawag ang bangko at ang SEC na freeze at pumasok na sa foreclosure seizure ang lahat ng personal mong ari-arian. Ang bahay natin sa Forbes Park, ang mga sasakyan natin, at ang personal mong bank accounts, lahat na ipangalan sa utang. Paano nangyari ito? Inilagay ko ang telepono sa ibabaw ng mesa, habang narinig ko ang malakas na pagbagsak ng katawan ni Don Ramon sa sahig sa kabilang linya. Lumakad ako patungo sa bintana ng aking opisina at tinitigan ang kalangitan ng Maynila. Bukas ang gala. Bukas ang huling pagtutuos. Biyernes ng gabi. Ang pinakahihintay na gabi ng ika-30 taong anibersaryo ng Villanueva Group sa Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel. Bago kami umalis ng mansyon, pumasok si Adrian sa aking silid. Nanginginig ang kanyang buong katawan, pawisan ang kanyang mukha, at gulo-gulo ang kanyang tuksedo. Napaluhod siya sa aking harapan sa ibabaw ng kape, humahawak sa aking mga kamay ng may matinding pagmamakaawa. Lena, pakiusap. Humahagulgol na wika ni Adrian. Huwag ka nang pumunta sa gala ngayong gabi. Mag-impake na tayo ng mga gamit natin. Magbakasyon tayo sa Boracay o lumabas tayo ng bansa. Gumuguho na ang lahat. Wala nang kontrol si Papa. Tinitigan ko ang aking asawa mula sa aking pagkakatayo. Wala akong naramdamang kahit anong pagkaawa. Ang nakikita ko lamang ay ang isang duwag na lalaking nagtatangkang tumakas mula sa mga apoy na siya mismo ang nagsindi. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak habang isinusuot ko ang aking mamahaling kwintas. Bakit ako magtatago, Adrian? Malamig kong sinabi habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng sindak. Ito ang gabi ng ating tagumpay. Ito ang gabi kung saan makikita ng buong mundo kung sino talaga ang pamilya Villanueva. Humarap ako sa salamin. Isinuot ko ang isang napakagandang crimson red gown, isang kulay na sumisimbolo ng kapangyarihan, katarungan, at tagumpay. Kinuha ko ang aking paboritong pulang lipstick at pinalitan ng anumang bakas ng pag-aalinlangan ng isang matalas at makintab na kulay sa aking mga labi. Walang takot sa aking mga mata. Walang pangangatog sa aking mga daliri. Handa na ako sa huling pagtutuos. Pagdating ng aming convoy sa Shangri-La Hotel,
Nag-aabang ang maraming mamamahayag at mga photographer sa labas ng bulwagan. Pinilit ni Don Ramon na idaos ang gala bilang isang desperadong pagtatanghal upang linlangin ang mga mamumuhunan at ipakita na malakas pa rin ang kanyang kumpanya. Bumaba si Don Ramon, Marco at Teresa mula sa unang kotse. Nakasuot sila ng mga mamahaling barong at gown, ngunit ang kanilang mga mukha ay namumutla at halatang puno ng matinding takot sa gitna ng pag-aagaw buhay ng kanilang mga ari-arian. Bumaba ako mula sa pangalawang kotse. Ang bawat pagtakip ng aking mataas na heels sa malamig na marmol na sahig ng hotel ay tumunog ng may matinding dignidad at authority. Nagbigay daan ang mga tao habang naglalakad ako paitaas. Pumasok kami sa loob ng Grand Ballroom. Daang-daang mga kilalang negosyante, politiko, at mga miyembro ng mataas na lipunan ang nakatipon sa ilalim ng mga malalaking chandelier. Habang naglalakad ako patungo sa gitna, napansin ko ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng barong Tagalog sa tabi ng side entrance. Hawak niya ang isang makapal na leather folder ng pulisya at mabilis na nagpalitan ng tingin at pagtango kay Ati Rafael Cruz na nakatayo naman sa kabilang dulo ng bulwagan. Napatitig ako sa lalaking iyon. Sino ang taong iyon at ano ang nilalaman ng folder na hawak niya? Nagsimula ang programa. Lumapit ang MC sa mikropono at inihayag ang pangunahing bahagi ng gabi. At ngayon, palakpakan po natin ang founder at chairman ng Villanueva Group, si Don Ramon Villanueva. Umakyat si Don Ramon sa entablado sa gitna ng mahihinang palakpakan ng mga bisita. Humarap siya sa mikropono, itinaas ang kanyang mga kamay, at pinilit na ngumiti sa harap ng mga kamera upang maghatid ng kanyang talumpati at panatilihin ang kasinungalingan ng kanyang imperyo. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Don Ramon habang umiiling-iling ang kanyang boses. Ang gabi na ito ay patunay ng katatagan ng aming kumpanya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang susunod na pangungusap, biglang namatay ang ilaw ng malaking LED screen sa likod ng entablado. Nabalot ng isang matinding katahimikan ang buong bulwagan. Ilang segundo ang lumipas, pinalitan ang dilim sa screen ng isang malinaw at napakalakas na audio recording na umaling-awngaw sa lahat ng speaker ng hotel. Umaling-awngaw sa buong Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel ang boses ni Don Ramon at Marco mula sa mga speaker. Siguraduhin mong may inom niya ang tsaa ngayong gabi. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa lupa ng tatay niya, pwede niyo na siyang hiwalayan. Nagkaroon ng matinding bulungan at gulat sa gitna ng daang-daang mga bisita. Pagkatapos noon, muling bumukas ang malaking LED screen sa likod ng entablado. Lumabas doon ang napakalinaw na video recording mula sa nakatagong kamera. Ang eksena kung saan inilalagay ni Marco ang kulay gatas na pulbos sa aking baso habang si Adrian ay nakatayo sa tabi at nanonood lamang ni nang walang anumang pagpigil. Kasunod nito, lumabas sa screen ang mga malalaking kopya ng mga pinalsipekang dokumento ng bangko, ang mga audit report na nagpapakita ng pagnanakaw ng pamilya Villanueva sa ari-arian ng aking yumao na ama, at ang mga resibo ng pekeng utang. Bumuhos ang matinding kaguluhan sa bulwagan. Ang mga mamamahayag at mga photographer ay mabilis na nagtakbuhan patungo sa harap ng entablado. Patuloy ang mabilis na pag-flash ng kanilang mga kamera habang kinukunan ang bawat anggulo ng kahiyahiyang eksena. Nawalan ng kontrol si Don Ramon. Nagsisisigaw siya sa entablado patungo sa mga sound technician. "Ipatay niyo iyan! Patayin niyo ang screen! Mang-asinungaling kayo!" Si Marco ay nagtago sa ilalim ng mesa habang itinatakpan ang kanyang mukha gamit ang cloth napkin. Si Teresa naman ay napaupo sa sahig habang humahagulgol sa matinding kahihiyan. Si Adrian ay nanatiling nakatayo sa gilid, nanlalamig at nakatitig sa akin na parang nakakita ng multo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan akong lumakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ko sa aking crimson red gown ay puno ng walang kapantay na dignidad at kapangyarihan. Umakyat ako sa mga baitang ng entablado at lumapit kay Don Ramon.
Marahan kong kinuha ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na kamay. Humarap ako sa buong bulwagan, sa mga kamera ng media, at sa lahat ng miyembro ng mataas na lipunan ng Maynila. Ako si Elena Mercado, wika ko sa isang napakalinaw, kalmado, ngunit matalas na boses na umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid. Hindi ako alipin, at hindi ako kailanman magiging ari-arian ng mga magnanakaw. Ang pamilya Villanueva ay hindi isang pamilya ng negosyo. Sila ay isang pamilya ng mga kriminal na nagnakaw sa aking buhay, sa aking pamilya at sa aking dignidad. Pagkatapos kong sabihin ang mga salitang iyon, inilagay ko ang mikropono sa ibabaw ng podium at tumalikod. Dahan-dahan akong bumaba ng entablado. Nagbigay daan ang daang-daang mga bisita, mga negosyante at mga mamamahayag sa aking paglakad. Nakatitig silang lahat sa akin ng may matinding paggalang, paghanga at takot. Walang sino mang nangahas na humarang sa aking daan. Sa sandaling iyon, pumasok ang matangkad na lalaking nakasuot ng barong Tagalog, si Agent Vargas ng National Bureau of Investigation, kasama ang 10 armadong opisyal ng NBI at mga kinatawan ng Securities and Exchange Commission. Umakyat sila sa entablado at mabilis na pinalibutan si Don Ramon at Marco, Don Ramon Villanueva at Marco Villanueva. Inihayag ni Agent Vargas sa isang malakas na boses. Habang inilalabas ang mga posas, inaaresto kayo ng NBI sa kasong syndicated estafa sa pamamagitan ng falsification of commercial documents, illegal money laundering at attempted poisoning. Napaluhod si Don Ramon sa entablado habang ikinukabit ng pulisya ang mga bakal na posas sa kanyang mga kamay. Lumapit ang mga mamamahayag at patuloy ang walang humpay na pag-flash ng mga kamera sa kanyang mukha. Habang nagkakagulo ang lahat, napansin ko si Adrian na patagong tumatakbo palabas sa side door ng hotel habang hawak ang isang maitim na bag ng pera. Ngunit bago tuluyang maitulak ng mga pulis si Don Ramon palabas ng entablado, lumingon ang matanda sa akin. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at pagkabaliw habang nagsisisigaw sa harap ng lahat ng media. Hindi mo pa ako natatalo, Lena? Akala mo ba ako lang? Ang abogado mo? Ang tatay ni Rafael Cruz, ang totoong pumatay sa negosyo ng tatay mo noong araw. Kasabwat natin sila. Napatigil ako sa aking paglakad at mabilis na bumaling kay Atay Rafael Cruz, na nakatayo sa tabi ng pintuan. Lumabas sa lahat ng mga pahayagan at balita sa telebisyon ang pag-aresto kina Don Ramon at Marco Villanueva. Sa loob lamang ng 24 na oras, tuluyang bumagsak ang stock ng Villanueva Group, na foreclose ang kanilang mga mansyon at pinalabas ang warrant of arrest para sa buong lupon ng kanilang kumpanya. Bago ako umuwi sa aking lihim na apartment sa Makati, hinarap ko agad si Atalan Rafael Cruz sa labas ng korte. Sino ang tatay mo, Rafael? Malamig kong tanong sa kanya. Totoo ba ang sinabi ni Don Ramon? Tinitigan ako ni Atating Rafael nang may matinding katapatan. Inilabas niya ang isang lumang dokumento mula sa kanyang bag. Ang tatay ko ay si Ating Victor Cruz, Lena. Wika ni Rafael sa isang mahinahong boses. Siya ang auditor na nagtangkang magtanggol sa tatay mo laban kay Don Ramon, 15 taon na ang nakakalipas. Ngunit, bago pa man niya maipagtanggol ang tatay mo, pinagbintangan siya ni Don Ramon ng panlilinlang at sinira ang kanyang pangalan. Namatay ang tatay ko sa matinding paghihirap. Inilaan ko ang buong buhay ko sa abogasiya upang linisin ang pangalan ng tatay ko at ipaghiganti ang tatay mo. Inabot sa akin ni Ating Rafael ang isang maliit na susi. Ito ang susi sa isang lihim na safety deposit box na iniwan ng tatay ko sa bangko. Doon nakatago ang huling ebidensya ng totoong utak sa likod ni Don Ramon. Tinanggap ko ang susi nang may panibagong tiwala sa aking puso. Gabi na nang makarating ako sa aking apartment. Habang nagpapakulo ako ng tubig para sa kape, narinig ko ang sunod-sunod na pagkatok sa aking pintuan. Nang buksan ko ang pinto, nadatnan ko si Adrian. Ang kanyang damit ay marumi, gulo-gulo ang kanyang buhok, at namumula ang kanyang mga mata sa matinding pag-iyak. Pagkakita sa akin, agad siyang napaluhod sa malamig na sahig
ng aking pintuan at humawak sa aking mga binti. Lina. Pakiusap, Lina. Humahagulgol na wika ni Adrian habang nanginginig ang buong katawan. Mahal na mahal kita. Ginawa ko lang ang lahat ng iyon dahil natatakot ako kay Papa. Binubugbog niya ako kapag hindi ako sumusunod. Patawarin mo ako, Lena. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin sa kulungan. Tinitigan ko ang lalaking 8 taon kong tinawag na asawa. Wala akong naramdamang kahit anong awa o galit. Isang malalim na kawalan lamang ng halaga. Ilang beses kang nagkaroon ng pagkakataong magsalita, Adrian? Marahan kong tanong sa kanya habang nakatayo ng matuwid. Ilang beses mong nakita ang kapatid mo habang nilalagyan ng lason ang inumin ko. Ilang beses mong pinanood ang tatay mo habang pinapalsipika ang pirma ng tatay ko. Natatakot lang ako, Lena. Sigaw ni Adrian habang umiiyak. Paano ang 8 taon natin? Wala na ba iyon sa'yo? Ang kahinaan mo ay hindi isang aksidente, Adrian. Malamig kong sagot sa kanyang mukha. Iyon ay isang desisyon. At ang desisyong iyon ang pumuksa sa pamilya mo at sa kasal natin. Kinuha ko mula sa aking bag ang mga dokumento ng annulment of marriage na inihanda ni Atay Sir Rafael. Inilapag ko ito sa sahig sa kanyang harapan at inabot sa kanya ang isang itim na ballpen. Pirmahan mo ito, Adrian. Utos ko sa isang napakatigas na boses. Pirmahan mo ito habang may natitira ka pang kaunting dignidad bilang tao. Nanginginig ang mga daliri ni Adrian habang pumipirma sa bawat pahina ng annulment papers, umiiyak na parang isang batang nawalan ng lahat. Nang matapos siya, kinuha ko ang mga papel at pinindot ang intercom ng gusali. Security, wika ko sa telepono. Paki-escort palabas ang lalaking ito mula sa aking pintuan. Dumating ang 2 armadong security guard at hinawakan ang magkabilang braso ni Adrian. Habang itinutulak siya palabas, nagsisisigaw si Adrian sa hallway. Lina, patawarin mo ako, Lina. Marahan kong isinarado ang mabigat na pintuan ng aking apartment sa kanyang mukha. Ang tunay na kalayaan ay nagsimula sa katahimikan ng silid na iyon. Ngunit kinabukasan ng umaga, habang nag-aayos ako ng mga gamit upang kuhanin ang lihim na deposit box ng tatay ni Rafael, kumatok ang isang court process server sa aking pinto. Inabutan niya ako ng isang opisyal na subpoena at emergency court injunction mula sa Regional Trial Court. Isang panibagong kaso ng civil fraud at property confiscation ang isinampa laban sa akin at sa natitirang ari-arian ng aking ama. At ang nag-file ng kaso ay si Victor Corpuz, ang mabilanggo at misteryosong dating partner ng aking ama na matagal nang nagtatago sa Europa. Gamit ang maliit na susing ibinigay ni Atty. Rafael Cruz, pumasok kami sa lihim na vault ng bangko sa Makati upang buksan ang safety deposit box ng kanyang yumao na ama. Sa loob ng bakal na kahon, natagpuan namin ang lumang talaarawan at mga ledger ng bangko mula sa Switzerland. Doon nakasulat ang buong katotohanan. Ang totoong utak sa likod ng pagbagsak ng aking ama, 15 taon na, ang nakakalipas ay hindi lamang si Don Ramon Villanueva. Ang tunay na nagpasimula ng lahat ay si Victor Corpuz, ang dating matalik na kaibigan at negosyanteng partner ng aking ama. Si Victor Corpuz ang nagtulak kay Don Ramon na gumawa ng mga pekeng utang, habang siya naman ang patagong naglilipat ng milyong-milyong piso patungo sa kanyang mga offshore bank account sa Zurich. Ilang oras lamang pagkatapos matanggap ang subena, tumunog ang aking telepono mula sa isang internasyonal na numero. Elena Mercado, wika ng isang matigas at matandang boses mula sa kabilang linya. Ako si Victor Corpuz. Hawak ko ang lahat ng mga lumang dokumento ng utang ng tatay mo. Kung hindi mo isusuko sa akin ang natitirang mga ari-arian ng pamilya Mercado, igagapos kita sa mga kaso sa korte hanggang sa maubos ang buong buhay mo. Ngumiti ako ng napakalamig habang nakatitig sa mga ledger sa aking harapan. Subukan mo, Mr. Corpuz, malamig kong tugon sa kanya. Nakikipag-usap ka sa isang tao na may hawak ng mga Swiss ledger mo mula noong taong 2007. Kinalimutan mo ata na ako ay isang forensic accountant. Sa loob ng kasunod na 24 na oras, hindi ako natulog kasama si Ateno Rafael Cruz.
Ginamit ko ang aking buong kasanayan sa forensic accounting upang buuin ang kumpletong mapa ng mga ilegal na kumpanya ni Victor Corpus sa Maynila at Switzerland. Natuklasan ko ang isang malaking detalye. Ginamit ni Victor Corpus ang parehong pekeng kumpanya upang magpasok ng bilyon-bilyong pisong illegal funds, isang direktang paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Inihain namin ni Atayso Rafael ang kumpletong audit report sa Anti-Money Laundering Council at sa NBI. Kinabukasan ng hapon, habang nagtatangkang tumakas si Victor Corpus patungong Zurich gamit ang isang pribadong eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, pinalibutan ng mga armadong opisyal ng NBI ang departure gate. Isinilbi sa kanya ang isang no-bail warrant of arrest para sa kasong syndicated money laundering, plunder, at falsification of public documents. Na-freeze ang lahat ng kanyang mga account sa ibang bansa at nabawi ang lahat ng ari-ariang inagaw niya sa aking ama. Sa wakas natapos din ang 15 taong kadiliman. Kinabukasan ng umaga, dinala ako ng aking mga hakbang sa Manila Memorial Park. Tumayo ako sa tapat ng nitso ng aking amang si Don Fernando Mercado. Inilagay ko sa ibabaw ng marmol na nitso ang opisyal na desisyon ng Toa Antoy Cao na tuluyang naglilinaw sa kanyang pangalan at nagbabalik ng lahat ng aming ari-arian. Huminga ako ng malalim habang umihip ang isang napakalamig at preskong hangin sa buong sementeryo. Ang mga bulaklak sa paligid ay marahang sumayaw sa hangin. "Malaya ka na, Papa," pabulong kong sinabi habang nakatitig sa pangalan ng aking ama. "Nalinis ko na ang pangalan mo at malaya na rin ako." Pag-uwi ko sa aking apartment sa gabi, nagsimula akong mag-impake ng aking mga gamit para sa isang panibagong simula. Biglang kumatok si Atayno Rafael Cruz sa aking pinto. Pumasok siya at inabutan ako ng isang makinang na pilak na susi. May nakakabit na card sa susi na may nakatatak na pangalan, Mercado Financial Forensic Services. "Ano ito, Rafael?" Tanong ko habang nakatitig sa susi. "Iyan ang susi sa bago mong opisina sa Bonifacio Global City." Ngumiti si Rafael sa akin nang may malalim na paggalang. "Isang kumpanyang ikaw ang may-ari, natutulong sa mga kababaihang biktima ng financial abuse at fraud sa kanilang mga kasal." "Hindi ako nagmamadaling pumasok sa buhay mo, Lena. Gusto ko lang maging kasama mo sa pagtatayo ng sarili mong mundo." 1 taon ang nakalipas. Nakatayo ako sa tapat ng malaking salaming bintana ng aking opisina sa Bonifacio Global City. Sa pintuan ng tanggapan, nakaukit sa makinang na bakal ang pangalang Mercado Financial Forensic Services. Sa loob ng nakaraang 12 buwan, ang aking kumpanya ay naging isang kublihan at lakas para sa 10-10 mga kababaihang Filipina, mga babaeng ginawang alipin sa sarili nilang tahanan, na nakawan ng ari-arian sa pamamagitan ng panlilinlang ng pamilya ng kanilang asawa, at inakalang wala na silang pag-asang lumaban. Sa pamamagitan ng forensic accounting at legal na suporta, tinulungan namin silang bawiin ang kanilang pera, ang kanilang pangalan, at ang kanilang dignidad. Nakarating din sa akin ang balita tungkol sa huling kinaroroonan ng pamilya Villanueva. Si Don Ramon at Marco ay kasalukuyang nagdudusa sa pambansang bilangguan matapos hatulan ng korte ng 20 taong pagkabilanggo ng walang piyansa. Ang mansyon sa Forbes Park at ang lahat ng kanilang ari-arian ay tuluyang na foreclose at naisuko sa bangko. Si Teresa naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na bahay sa probinsya, patuloy na humahawak sa kanyang kristal na rosaryo habang kinakain ng matinding pagsisisi ang kanyang natitirang mga araw dahil sa kanyang katahimikan sa nakaraang mga krimen. At si Adrian, ang aking dating asawa, nabalitaan kong nagtatrabaho siya ngayon bilang isang ordinaryong encoder sa isang maliit na opisina sa probinsya. Baon siya sa utang, nakatira sa isang masikip na apartment, at gabi-gabi ay ginigising ng matinding dusa at panghihinayang. Naalala ang matagumpay, matapang, at matalinong babaeng kanyang itinaksil at tuluyang nawala sa kanyang buhay. Biyernes ng hapon, dinala ko ang aking sarili sa dalampasigan ng San Juan, La Union para sa isang maikling bakasyon. Naglakad ako sa tabi ng dagat habang dahan-dahang lumulubog ang gintong araw sa karagatan.
Hawak ko sa aking kamay ang isang baso ng mainit na kape. Isang kapeng binili ko gamit ang sarili kong pera mula sa sarili kong pagsusumikap nang walang itinatanong kay Adrian, nang walang hinihinging pahintulot kay Don Ramon, at nang walang ibinababang dignidad para sa kahit kanino. Lumapit si Atino Rafael Cruz sa aking tabi. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at may hawak din na tasa ng kape. Tumayo siya sa tabi ko habang nakatitig sa kalawakan ng karagatan. Napakaganda ng tanawin ngayong hapon, Lena. Marahan niyang wika sa akin sa isang mahinahong boses. Ang buong team sa opisina ay proud na proud sa panibagong tagumpay mo sa korte kahapon. Lumingon ako kay Rafael at ngumiti. Sa loob ng isang taon, hindi ako minadali ni Rafael. Hindi siya nagtangkang maging tagapagligtas ko o kontrolin ang aking mga desisyon. Ipinakita niya sa akin ang isang uri ng pagmamahal na nakabatay sa malalim na paggalang, pagkakapantay-pantay at kalayaan. Salamat, Rafael. Wika ko habang umiihip ang preskong hangin sa aking buhok. Salamat sa paglalakad sa tabi ko. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang isang tapat na kapareha. Ngumiti si Rafael at marahang tumango. Nandito lang ako, Lena. Hahawakan ko ang kamay mo kapag handa ka na. Ngunit kailanman ay hindi kita haharangan sa sarili mong paglipad. Lumapit ako sa basang buhangin sa gilid ng dalampasigan. Humalik ang malamig na tubig dagat sa aking mga paa. Tumingin ako sa aking refleksyon sa basang buhangin sa ilalim ng gintong liwanag ng paglubog ng araw. Marahan kong ibinulong sa aking sarili. Nahanap din kita, Elena. Natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng isang perpektong asawa o sa pagtitiis sa isang kasinungalingang pamilya para lamang sa lipunan. Ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay nagsisimula sa mismong sandali na tumigil ang isang babae sa paghingi ng pahintulot upang mabuhay sa sarili niyang buhay. Ako si Elena Mercado, at ako ay malaya na.